Kamustahin naman natin ang Bohol kung saan napatay ng militar ang isang sub-leader ng Abu Sayyaf. Kasunod ng bakbakan simula kahapon mula sa Inabanga, Bohol. Saksi live si Jay Sabale. Jay! Igan, mahigpit pa rin nga ang seguridad na ipinatutupad dito sa Ibinanga, Bohol kahit na wala ng bakbakan. Tapos nang maproseso ng soko ang 5 bangkay ng hinihinalang Abu Sayyaf na napatay sa enkwentro nila ng tropa ng gobyerno. Marami pa rin pulis bagamat bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa bahaging ito ng Inabanga. Pero tuloy pa raw ang clearing operations ng otoridad sa Barangay Napo kung saan nagkabakbakan kahapon. Nadagdag na sa listahan ng mga patay si Abu Sayyaf sub-leader Muammar Askali alias Abu Rami na posibleng sunod na pinuno ng grupo at kasama sa mga nangidnap ng mga turista sa Samal noong 2015. We compared the picture of Abu Rami and the picture of the slain Abu Sayyaf there in Inabanga, and they resembled almost, sabi natin, 99%. Bukod sa mga bandido, patay rin ang 3 sundalo at 1 pulis. Sana may ayos yung bangkay. Kung maaari siyang madaling panahon, ay madala dito. Sa kasagsagan ng bakbakan, ilang residente ang naipit at may ilan pang ang tinutukan umuno ng baril ng isang Abu Sayyaf sniper. 2,000 residente ang lumikas, lalo't may mga dumaang helicopter at aeroplano ang militar na nagbagsak ng mga bomba. Nag-shake pa rin yung hands nila, they were teary-eyed. Kanina, nakunan pa ng aming drone ng 3 bangka na sinakyan ng mga bandido na balak umunong mangidnap. Kung 11 yung ASG tapos 3 bangka, marami silang balak na kunin. Yes, each boat can accommodate 10 to 12 persons. So, meaning sa 11 sila, they are expecting probably to kidnap another 4 to 5 persons per boat. Mistulang ghost town naman ang Barangay Napo habang nakutot ang bahay ng isang Joselito Milloria na hinihinalang kakilala ng armadong grupo at itong Lunes lang umuwi matapos ang 1 taon. May kasama silang taga rito na nakapangasawa doon at matagal na nawala dito. Ayon sa kapatid niya, dumaan sila sa amin, bahay. Yun lang, mayroong binalot na mahabang, hindi ko alam kung anong laman. Yung kapatid ko, sinabi niya nga, pasya lang. Bagamat may mga umuwi na raw kahit wala pang clearance, marami pa rin ang mga nasa evacuation center na pinadalhan na ng tulong ayon sa DSWD. Dahil sa mga Abu Sayyaf, namatay yung lola ko. Naka-alerto ngayon ang pulisya sa iba't ibang bahagi ng Bohol, ngayon din ang Philippine Coast Guard, kahit pa mahigit 40 kilometro ang layo ng Inabanga sa Chocolate Hills Complex, Carmen. At halos 60 kilometro ang layo sa kabisera ng Tagbilaran. Halos 70 kilometro naman ang layo niyan sa Lubok, kung saan sikat ang Lubok River Cruise. At mahigit 70 kilometro ang layo sa Panglao, kung nasaan ang mga magagandang beach ng Bohol. So medyo malayo siya. It is closer to Cebu. Kaya hindi apektado ang sitwasyon sa iba pang bahagi ng Bohol. I'm not afraid to come here. It's business as usual here. So far, wala naman nagkansela ng kailang mga bookings. Igan, bagamat itinanggi noong una ng AFP ang banta na inabiso ng US Embassy, nilinaw naman nila noong April 6 pa lamang ay na-monitor na nila ang mismong threat at ipinailam nila ito sa mga intelligence community at mga kaalyadong bansa. Mula rito sa Inabanga, Bohol, ako si Jay Sabale, ang inyong saksi.